Panibagong sakit ng ulo na naman ang binigay ng Hamas sa IDF. Isang delikadong hamon na maaring maglagay sa mga sibilyan sa kapahamakan. Itinago kasi ng Hamas ang mga tumpok ng bala sa mga public places kung saan palaging dinarayo ng mga turista. Hindi lang iyon, gumagamit pa sila ng mga magkakadugtong na tunnel na kung tawagin ay Gaza Metro. Ito ay isang tunnel system sa Gaza Strip at ginagamit ng Hamas ang Gaza Metro para pagplanuhan ang mga susunod nilang plano laban sa Israel, lalong-lalo na sa mga sundalo nito. Ginagamit din ng Hamas ang Gaza Metro para isakatuparan ang mga plano nila. Ngunit natuldukan ng IDF ang pantasya ng Hamas na manatiling sikreto ang Gaza Metro. Sa ilang araw na paniniktik ng IDF sa Hamas, nahanap nila ang nasa 800 underground lines ng Hamas at winasak ang 500 dito. Nakuha na ng IDF ang kontrol sa norteng bahagi ng Gaza mula sa Hamas. Sa bandang south naman, napigtas na rin ng IDF ang depensang humaharang dito. Kaya ngayon nangangamba na ang mga underground officials ng grupong Hamas na baka matrap pa sila sa bitag ng IDF at mawalan pa ng tsansa na makatakas. Usap-usapan na nagbabalak tumakas ang isa sa mga high officials ng Hamas na si Yahya Sinwar sa Egypt dahil malapit lang ito mula sa Israel, kaya mabilis lang siyang makakalipad doon. Naging chismis ito dahil sa biglaang pagtanggap ng Hamas ng mga refugees sa area na malapit sa kanila. Ito ang siyang naging mitsa para pag-usapan ang teoryang magpapanggap ang mga high officials na refugees. Hindi kasi gawain ng Hamas ang magpatuloy ng mga refugees, kaya naman hindi maiiwasan kung gagawan ito ng usapin. Bukod pa rito, nadiskubre rin ng IDF ang isang grupo ng terorista na dumaan sa Rafah border para tumakas at magpunta sa Egypt, lalong naging matibay ang mga haka-haka. Target ng IDF ngayon si Sinwar dahil siya ang mastermind ng massacre na naganap noong October 7. Ang Israel Security Agency na tinatawag ring Shin Bet ay nagtayo ng kampo malapit sa Rafah border para mabilis na mahuli ang mga miyembro ng Hamas na nagbabalak dumaan dito para makatakas. Ang Hamas ay nasa delikadong sitwasyon dahil naiipit na sila ng IDF. Ang ibang Hamas leaders ay natrap sa North Gaza, pero ang focus ng IDF ay nasa South Gaza, kung saan mas magulo at mahirap ang sitwasyon ng Hamas. Ang puwersa ng Israel ay naglabas ng mga litrato sa publiko ng mga top terrorist na nasa North Gaza ngayon. Nahuli ng IDF ang ibang top leaders mula sa ibang teroristang grupo na nagtatago rin sa Gaza, maging ang deputy commander nila na nagtatago sa tunnel sa ilalim ng Indonesian hospital ay hindi rin nakaligtas sa mga mata ng IDF. Ang mga Hamas leaders ay hindi na magawang makatakas gamit ang kanilang tunnels nang hindi na peperwisyo ng IDF. Lagi kasing nakabantay ang IDF sa mga tunnels at tinatarget ang lahat ng mga komandante ng Hamas na nasa Gaza. Ang mga intel ng IDF sa Shin Bet at Amman ay tumulong din para mapatumba ang 4 sa mga terror commanders ng Hamas. Ayon sa IDF, nasa 50 opisyalis ng Hamas ang mga napatumba na nila simula noong umpisa ng digmaan. Bukod sa leaders ng Hamas, target na rin ng IDF ang mga leaders ng Sabra Brigade. Ang IDF ay walang habas na pinatutumba, pati ang mga umiidolo lang sa Hamas. Kamakailan lang, nagkaroon ng banta ang Al-Qassam Brigade sa buhay ng mga sibilyan, opisyalis at mga kampo sa Gaza Strip, sa Northern Gaza at sa Israel. Ang IDF ay mabilis na umentrada para pigilan ang madugong pag-atake ng mga reserve members ng Al-Qassam Brigade, na siyang taga-suporta rin ng Hamas. Bandang hating gabi, ang Al-Qassam Brigade ay nakakuha ng mensahe tungkol sa planong pag-atake ng Hamas. Iniwanan ng Al-Qassam Brigade ang mga kampo nila at nagpunta sa teritoryo ng Israel para atakihin ang Israeli Kurdish Unit. Ang Al-Qassam Brigade ang backup team ng Hamas. Pero sa kabila ng ginawang paghahanda ng Hamas para umatake, marami pa ring namatay sa grupo nila. Tumulong din ang IDF Air Force upang mapuksa na ng tuluyan ng Hamas. Matapos ang surprise attack, natagpuan ng IDF Air Force ang mga bagong gawang tunnels malapit sa kampo. Sa tingin nila,
Kung nagtagumpay ang Hamas sa pag-atake, malamang ay ginawa na naman nilang headquarters at meeting place ang tunnel. Binomba ng IDF Air Force ang nasabing tunnel para wasakin. Pero ang pagsabog ng bomba ay sobrang lakas kaya nadamay pati ang entrance ng tunnel at iba pang underground infrastructure. Matapos ang pag-ataking ito, tila nawalan na ng gana ang Hamas dahil puro na lang kapalpakan ng nagiging resulta ng mga pag-atake nila. Ayon kay Israeli Defense Minister Yoav Gallant, napatumba na ng IDF ang halos karamihan sa kampo ng Hamas sa norte kaya inaasahan ang nalalapit na tuluyang pagkatalo ng Hamas sa mga kamay ng IDF. Target ng Israel ang West Bank at Gaza kaya ang Hamas ay nahaharap sa panibagong hamon. 4 na terorista mula sa grupong Al-Aqsa Martyr Brigades ang namatay dahil sa drone strike na naganap sa Jenin. Inaasahan ang posibilidad na pagsuko ng Hamas sa IDF dahil wala na silang matatakasan. Lahat kasi ng mga escape routes ng Hamas ay sinarado ng IDF. Sa mga susunod na araw, plano ng Israel na magdagdag pa ng mga sundalo sa middle area sa Gaza. Wala kasing plano ngayon ng United States na pigilan ang labanang ito. Sa kasalukuyan, ang United Nations General Assembly ay nagkaroon ng emergency meeting tungkol sa digmaan. Suhestiyon naman ng isang miyembro mula sa European Union na pag-usapan sa darating na EU Summit ang tungkol sa pagkakaroon ng truce sa pagitan ng Israel at Gaza. Mas marami ngayon ang operasyon ng IDF sa Central Gaza kaya ang mga sugatan ay napupunta sa Al-Aqsa Hospital at halos mapuno na nila ang ospital na ito sa dami ng mga sugatan. May video pang lumabas kung saan isang magkasintahan ang na-stuck sa building sa downtown Gaza. Tila mas maraming sibilyan na ang naaapektuhan. Ayon kay Israeli Defense Minister Yoav Gallant, plano pa nilang atakihin ang 2 kampo ng Hamas sa norte, ang Jabalia at Chagla. Maraming mga sundalo ang nagtitipon malapit sa mga refugee camp sa Jabalia at naghihintay na lang ang mga ito ng signal para sumugod. 3 namatay na sundalo ng Israel ang naitala kamakailan lang ayon kay Dr. Ahmed Al-Kat. Tinatayang nasa 100 sundalo na ang namatay sa digmaang Israel versus Hamas. Bukod dito, 5 sundalo pa mula sa reserve troops ang kinumpirma ng IDF na namatay. Ngayon naman ang digmaan sa Jabalia mas pinatindi ng IDF kumpara sa iba nilang naging digmaan. Ayon sa Director General ng Health Ministry sa Gaza na si Dr. Munir Albert, mas dumami pa ang mga sundalo ngayon sa Jabalia. May mga tangke pa ng Israel ang nakapwesto na may layong 700 meters mula sa Jabalia. Dagdag pa ni Albert, inalis ng puwersa ng Israel ang mga refugee camps at shelters, habang ang mga taong nasa loob nito ay hinubaran ng IDF at kinulong. Maraming individual ang sumuko sa IDF at lahat ng iyon ay kinulong nila. Lahat sila ay konektado sa Hamas. Subalit may lumabas na video na taliwas sa sinasabi ng IDF. Karamihan sa mga kinulong ng IDF ay mga civilian lang. Ang ospital sa Northern Gaza ay na-isolate dahil sa kasalukuyang digmaan. Nasa mahigit 250 civilian ang na-stranded. Wala silang mga pagkain, mga tubig o kahit paggamot. Ayon pa kay Dr. Albert, ang mga IDF na nasa ospital ay binabaril ang mga sibilyang nagbabalak na umalis. Batay naman sa pahayag ng Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant, inamin daw ng mga sumukong Hamas members ang dinanas nilang kakulangan sa pagkain, tubig at armas para labanan ng IDF. Nanawagan si Gallant sa mga natitira pang Hamas na sumuko na rin sila, lalo na't ang sitwasyon sa Northern Gaza ay nalalapit ng mapagtagumpayan ng IDF. Sa dami ng bilang ng mga sumuko, hindi na nakakapagtaka kung tuluyan ng makuha ng IDF ang 2 kampong target nila dito. Dagdag pa ni Gallant, ang mga susukong Hamas members ay mananatiling ligtas sa mga kamay nila. Dahil sa sinabi ni Gallant, marami rin ang nakumbinsi. Higit sa 100 ang dagdag sa mga sumuko. Ang 500 binilanggo ng IDF noong nakaraang buwan ay inilipat ng Israel Security Agency at Unit 504 para i-question. Hinala nila miyembro ang ilan sa 500 bilanggo ng Hamas at Islamic Jihad. Hindi naman sila nagkamali, nasa 140 ang nakumpirma ng IDF
na miyembro ng dalawang teroristang grupo at nilabas ni Gallant ang mga pictures nila sa publiko. Nilabas din ni Gallant ang litrato ng mga sumukong miyembro ng Hamas. May isang video na naman ang lumutang kung saan pinakitang sumuko ang mga lalaki sa IDF habang nakahubot-hubad. Pero panibagong bersyon ng pictures ang lumabas na nakadamit ng maayos habang sumusuko sa IDF. Ang United States ngayon ay iniisip kung gumamit ba ang IDF ng white phosphorus nang hihingi sila ng detalye sa IDF. Ayon kay Matt Myler na mula sa Department of State, ang paggamit ng white phosphorus sa mga inosenteng sibilyan ay hindi nila tinotolerate kahit pa militar ang gagamit nito. Pero hindi pa rin makumpirma ng CNN kung white phosphorus nga ba talaga ang kanilang ginamit. Ayon naman sa IDF, ang mga armas na ginagamit nila ay approved weapons lang at wala nang iba pa. Pero noong 2008, ayon sa Human Rights Watch, naitalang gumamit ang IDF ng white phosphorus sa Gaza at marami ang hindi natuwa dahil sa mga sibilyang namatay at bumagsak na gusali. Nangako naman ang Israel noon na babawasan na ang paggamit ng white phosphorus kahit pa legal naman ang paggamit noon. Kaya lang, taliwas sa sinabi ng Israel na hindi sila nagpakawala ng white phosphorus dahil naitala ng Human Rights Watch ang paggamit nila ng white phosphorus sa Gaza at Lebanon. May video pang lumabas noong October 10 at 11 kung saan kitang-kita ang pagsabog ng white phosphorus. Pero ang alegasyon ay itinanggi ng Israel. Ayon sa kanila, ang white phosphorus na iyon ay galing sa Lebanon. Maging ang mga sundalo ng Israel sa Northern Gaza ay nasugatan din. Matapos makarinig ng sirena galing Northern Israel, namataan ng IDF na may kahina-hinalang lumilipad sa ere na mula sa Lebanon papuntang Israel. Dahil sa shrapnel at usok, sugatan ang dalawang sundalo ng Israel at ang iba naman ay nagkaroon lang ng maliliit na galos. Ang mga backup team ng IDF ay nakatanggap ng mensahe na kailangan ng dalhin sa ospital ang mga sugatang sundalo. May kumalat ding usapin sa social media tungkol naman sa grupong Hezbollah na taga-suporta din ng mga Palestino at Hamas. Inatake nila ang kampo ng Israel sa pamamagitan ng drones. Pinalagan sila ng IDF, pero dahil nga malapit sa residential area ang naging war zone ng Hezbollah at Israel, biglaang napalikas ang mga residente rito. May isang video ang lumabas sa publiko na kuha sa siyudad ng Khan Yunis. Dahil sa umiigting na pag-atake ng Israel sa Southern Gaza, ang mga usok na nanggaling sa kanila ay kitang-kita sa siyudad ng Khan Yunis. Napapalibutan ng itim na usok ang kalangitan at maririnig ang mga pagbabarilan, pagsabog ng bomba at ingay ng sasakyan sa Khan Yunis. Ang mga residente ng Khan Yunis ay nagbabalak lumipat ng pasilidad dahil hindi na sila komportable sa halo-halong polusyon na dulot ng digmaan. Inilabas ng CNN sa social media ang isang video kung saan pinakita ang pakikipagpalitan ng baril sa Khan Yunis. Ayon sa video, walang mga residenteng namataan sa kalsada, ngunit maririnig ang malalakas na pagbabarilan, makikita rin ang mga usok na bumabalot sa buong kapaligiran. Makikita din rito ang isang mag-ina at ang dalawa pang sibilyang wala ng mga buhay. Nakasakay sila sa isang cart habang hinihila ng donkey. Bumawi ang Al-Qassam Brigade sa IDF. Sumugod sila sa kampo ng Israel sa DC Town at ayon sa Al-Qassam Brigades, halos nasa 60 sundalo ng Israel ang pinatay nila matapos magpasabog ng mga explosive devices. Nagtanim din ng Al-Qassam Brigades ng mga anti-personnel devices na ang target ay mga sibilyan. Bandang hapon pinasabog ng mga Palestino ang landmines na nakatanim. At ang mga natirang sundalo ng Israel ay kanila ring inatake. May mga nakatakas pa ring mga sundalo ng Israel, kahit papano ay nakaligtas sila sa pinangyarihan ng surprise attack. Matapos sumugod ng Al-Qassam Brigade sa IDF, hindi pa rin sila nakontento. Nagpakawala pa sila ng rocket sa siyudad ng Ashkelon, Ashdod, Sderot, Be'er-Sheva at Ram Military Command Post. Dahil nagde-demand muli ang Hamas sa Israel ng panandaliang truce, nagdemand naman ang Israel ng prisoner exchange. Mga bilanggo na miyembro ng Hamas kapalit ng Mossad.
Bumisita naman ang mga jets ng Israel sa Sharjah, pero hindi para magbakasyon, kundi para umatake. Tinatayang nasa 300 Palestino ang namatay ayon sa Palestinian Civil Defense sa Gaza. Maging ang warplanes ng Israel ay umatake rin sa Jabalia Refugee Camp at halos nasa 100 Palestino ang namatay dahil dito. Ayon sa Gaza Health Ministry, nasa 15,200 na ang namatay at 40,000 naman ang mga sugatan. 70% sa mga naitala ay mga babae. Gamit ang mga bomba, kung saan-saan na lang umaatake ang Hamas, ginagawa nila ito upang inisin ang Israel. Binaril din nila ang mga tangke ng Israel. Nagplano ang Hamas ng panibagong surprise attack sa pamamagitan ng mga drones, mortars, mines at maliliit na baril. Ayon sa analyst, gustong patahimikin ng Hamas ang mga pampublikong suportang natatamasa ng Israel, kaya sila nagsasagawa ng mga surpresang pag-atake. Pinagmamalaki ng Al-Qassam Brigades ang ginawa nilang pag-ambush sa Khan Yunis sa pamamagitan ng mga bomba at landmines. Ayon sa Al-Qassam, pinagmasdan muna nila ang mga sundalo ng Israel na nagre-relax lang at nagpapahinga sa kampo nila bago nila ito pinasabugan ng bomba. Tila naligo sa sarili nilang dugo ang mga sundalo ng Israel na nasa mahigit 82, maging ang mga gusaling napatumba nila dahil sa house-made explosive device. Sa ngayon, tuwang-tuwa ang Al-Qassam Brigade sa sinapit ng IDF. Nakakatakot ang Al-Qassam Brigades dahil utak ang ginagamit nila sa pag-atake. Gumagamit sila ng special devices kagaya ng explosively formed penetrator upang pahintuin ang mga sasakyan ng Israel saka sila aatake gamit ang iba pang maliliit na special devices nila. Nagtanim din ang Al-Qassam Brigades ng mga landmines sa maliliit na kalsada upang mas mainis pa ang Israel at mahirapan na makaalis. Ang mga weapons na gamit ng Al-Qassam Brigades ay pinaghihinalaan na tinulungan sila ng bansang Iran, lalo't ito ang specialty ng Iran. Ayon kay Mr. Kodari, pumayag siyang bigyan ng tulong ng Iran ang Hamas. Ang EFP ay kopyang-kopya sa totoong device na gawa mismo ng Iran. Nagiging bantana sa buhay ng mga sundalo ng Israel ang EFP. Ang puwersa ng Israel ay pinipilit magkaroon ng ceasefire dahil kung magpapatuloy ito, baka maubos ang lahat ng sundalo ng Israel. Ang EFP kasi ay may mga explosive materials at sa oras na tumama ito sa metal, mas malaking pagsabog ang mangyayari. Hindi lang Israeli soldiers ang maapektuhan, maski sibilyan, ay hindi rin makakatakas sa tindi ng epekto nito. Nakikita na ng Israel ang epekto nito sa kanilang puwersa at mahirap labanan ng bilis at lakas ng espesyal na armas ng kalaban. Meron rin kasing infrared trigger ang EFPs kaya sobrang delikado nito para sa karamihan. 6 na beses nang ginamit ng Hamas ang EFP noong nakaraang linggo at tila nagiging paborito na nilang device ito. Hinala ng mga eksperto, pinaghandaan ng husto ng Hamas na baguhin ang taktika nila laban sa Israel habang nasa ilalim ng panandaliang truce ang dalawang partido para mahirapan ang Israel na i-restart ang pag-atake. Maski ang galaw ng IDF noong unang buwan ng digmaan, ang mga stratehiya nila para lumaban at mga pamamaraan ng pag-iwas ay pinag-aralan ng Hamas. Hindi rin nanatili sa iisang lugar lang ang Hamas, palipat-lipat sila para paghandaan ang mga susunod nilang hakbang laban sa Israel. Ngayon nila ginagamit lahat ng mga nalaman nila tungkol sa puwersa ng Israel. Plano pa ng Hamas na magtanim ng maraming EFPs sa iba't ibang lugar para mas lalong pahirapan ng Israel na makabawi sa labanan. Ang stratehiya ng Hamas sa paglaban ay sobrang tuso. Tinatawag nila itong shoot and run tactics, kung saan 2 fighters lang ang involved sa pag-atake. Pareho silang aatake gamit ang espesyal nilang baril. Habang umaatake, may isang videographer ang kasama para kuhanan ng lahat ng mga ginagawa nilang pag-atake. Gusto nilang i-document kung paano nila unti-unting nagagantihan ng Israel